Mga kababayan, ano nga ba ang totoong ugali ni Leni Robredo? Madalas nating marinig sa mga dilawan ang mga kasamaan daw ng mga Marcos tulad ng pagnanakaw at pagiging sinungaling daw. Alamin naman natin ngayon sa videong ito. Mayroon tayong nadiskubre tungkol sa nangyari sa pamilyang Robredo noong 2004. Handa na ba kayong malaman kung ano ang totoo? Kung handa na kayo ay siguruhing naka-follow kayo sa ating page at nakapag-share na din ng ating mga videos. Narito ang buong kwento. Ito ay hindi lang kwento kundi katotohanan dahil ang link ng ating post ay lalagay natin maging ang screenshot para katunayang wala tayong nalalabag na fake news na madalas na makita nating pinupulis ng Rappler at Verifiles. Kaya para na din sa kabatiran ng mga undecided voters at mga supporters ni Leni Robredo ay makita nila kung anong pag-uugali meron ng kanilang kandidato. Ito ang post ni Benji Jr. Contreras noong January 30, 2022 sa kanyang Facebook account. Share lang po para lumabas ang katotohanan tungkol sa nangyari sa Universidad de Santa Isabel noong 2004 involving the Robredos. A rebuttal to the post of Mrs. Leticia Naive Blancaflor, 4th-year class advisor of my daughter Kay Contreras about what really happened in Universidad de Santa Isabel in 2004 in her defense of VP Leni Robredo. Isusulat kong Taglish ang aking pahayag upang lahat ay maunawaan kung ano talaga ang nangyari. Noong December 2003, ang aking bunsong anak na babae ay naging representative ng USI sa National Rhetorical Contest na ginawa sa World Trade Center. Kasama ng anak ko ay isang guro na nagsilbi bilang coach, pati kami ng asawa ko at kapatid kong abogada. Kami ay tumuloy sa Pope Pius Center. Noong gabi, kami ay nagkukwentuhan. May sinabi sa akin yung teacher. Ani niya, "Sir, may sasabihin ako sa iyo tungkol kay Kay sa honor niya ngayong darating ng graduation." Alam mo po, nilalakad at ginagamit ang impluensya ng mag-asawang Robredo na yung anak nila ang maging valedictorian sa halip na yung anak mo. Kaya kung ako sa iyo ay dapat maging mapagmatsyag at mapagbantay ka sa mga kaganapan sa USI. Ako'y isang ama na dapat magprotekta sa anak, kaya noong ibinigay ang mga grades for the third quarter noong January 2004, aking pinag-aralang mabuti ang grades ng aking anak. Nakita ko na matataas siya sa lahat ng subjects maliban sa math kung saan ang grades niya ay 91, 92 at 93. Tinanong ko si Kay kung alam niya ang grades ng panganay na anak ni Robredo sa math at ang sagot niya ay matataas kaysa kanya, kaya napag-isip-isip ko na sa math siya idadaw ng teacher who incidentally close to the Robredos para talagang matalo sa valedictorian ang anak ko. One day in January 2004, I talked to the math teacher and demanded from her lahat ng test papers including quizzes, long exams and periodical exams ng anak ko. Sabi ko sa math teacher that being a civil engineer and math instructor in college, I want to review her test papers kung tama ang pag-correct niya. Her reply was hanapin pa daw niya at ibibigay sa akin the following day. Kaya the next day, balik uli ako sa kanya pero wala siyang maibigay na test papers. She asked to give her some more time to look for them. So I gave her a week, then kinausap ko uli siya pero wala talaga siyang maibigay sa akin. So I wrote a letter to the principal who incidentally was a nun. Copy furnished yung math teacher demanding that all the test papers of my daughter be returned to me. Pero 1 week had passed but she could not produce them. So again, I went to the principal to have a dialogue with the math teacher and there she promised to give all the test papers. Again, after a few weeks, she still could not produce what I wanted. So sometimes in February 2004, I confronted the math teacher that if she would not give me my daughter's test papers, I would file a complaint against her at the Department of Education. Again, she asked some more time so she could produce what I wanted. Pero wala siyang naipakita at naibigay ng mga test papers ng anak ko. So I told her that I would file a complaint at DepEd so that she would be removed as teacher. Nagmakaawa siya sa akin na huwag daw siyang ireklamo dahil she could lose her job. Then she told me, "Sir, day ka na mag-report sa DepEd ta ako na tabian, mahala ka kay Kimarijoy. Siya man giraray ang valedictorian." Translation: Sir, wag ka nang mag-report sa DepEd dahil ako na ang bahala kay Mary Joy. Siya pa rin ang magiging valedictorian. Kaya naawa ko sa kanya dahil breadwinner siya ng kanyang pamilya, so I gave